So yun guys, ito na pala yung ginawa nating seal screen. 100 mesh yung kanyang 100 mesh yung ating seal screen na ginawa. At ayan, dikit na dikit yung ating ginawang pandikit dyan. Tapos okay naman yan. At matigas din naman yung pagkakabanat niyan guys. Ayan. So makikita nyo, nakapatong na yung ating mga design na gagamitin. Ito ay isang seal screen lang ating gagamitin para hindi masyadong magastos guys, no? Kung kaya nyo pagkasyahin yung mga design sa isang seal screen, pagkasyahin natin para hindi tayo masyadong malugi dun sa ating mga materyales, kasi siyempre may kamahalan din yung mga yan at hindi naman ganun kataasan yung pricing natin dyan sa tatak ng seal screen. Kaya gawin natin lahat ng paraan na makakatipid tayo sa ating mga materyales. So yun guys, proceed na tayo sa paglalagay ng ating photo emulsion at pagpapatuyo ng stencils natin. At syempre tatapusin natin itong video na to hanggang sa matapos yung ating project na ito. Okay, yun guys, meron tayo ditong photo emulsion, photo hardener, sensitizer by Tulco, ano po, at yung ating scoop na stainless by Tulco din. Ayan. At syempre yung ating seal screen na paglalagyan. So by the way, yan guys yung ating DIY na platan yan guys. So ito yung ating seal screen na 100 mesh. At ayan, dyan na rin yung mga design na ating gagamitin. So kailangan lang nating maghalo ng ating photo emulsion. So guys, ang ginagamit ko nga pala ay photo emulsion local. Ayan, photo emulsion local. So meron ng mga nabibili nito guys ngayon dahil mas pinadali na nga ni Tulco, o mas para hindi na masyadong hassle. So ito guys, yung isang photo emulsion na local na na Aquasol ER. So kulay blue yung laman nito. So wala na siyang laman ngayon, pintura na lang yung nilagay ko dito, no. Actually maliit lang yung binili ko kasi tinesting ko lang talaga yung itong bagong Aquasol ER ni Tulco, no. Bale, ito talaga yung ginagamit ko noon pa man nung ako'y nagsimula sa seal screen. So by the way, yung pagsi-seal screen guys, inaalok lang din natin yan, hindi natin masyad pag-aalok niyan sa mga customer. Depende na lang kapag may naghahanap talaga ng mga tatak na affordable at abot kaya nila, bibigyan natin sila ng option sa seal screen printing. So yun ang i-aalok natin sa mga customer natin kapag kailangan talaga nila ng mas murang tatak ng damit, guys. By the way, yung mga pricing guys ng ating seal screen, hindi na natin yan itatakel dito sa ating video na to. Maaari sa ibang video na lang natin guys pag-usapan yung mga pricing ng tatak natin sa seal screen. Sa iba-ibang price yan guys, depende sa kulay, depende sa materials na gagamitin mo, depende dun sa seal screen na magagamit mo, sa design nung kanilang picture na gagamitin. Okay? So maghalo na tayo guys ng photo emulsion na gagamitin natin sa ating seal screen. So guys, dito na lang ako maghahalo sa ating scoop na stainless, no. Bale, pwede naman yung gamitin. So pwede rin naman kayo maglagay sa ibang lagayan. O depende sa maramihan. Pagka maramihan ang gawa ninyo, ibukod nyo na lang ng ibang lagayan. Huwag nyo nang idirekta dito sa scoop na gagamitin. So kasi isang seal screen lang naman yung gagamitin ko. Dito na ako maghahalo ng ating photo emulsion. So by the way guys, merong hack dito sa pagbili nito guys, no. Kasi pagka ganito, okay din naman yung ganito. Mas okay yung ganitong photo emulsion na
na nabibili, no? Pero kadalasan ang ginagamit talaga dito o yung iba mas ginagamit nila ay glue, yung all-purpose glue. Okay din naman yung glue guys, kasi parang glue din naman to guys, no? Kasi yung amoy niya at yung texture niya ay glue na glue talaga siya guys. Ayun, no? Kulay puti. Ayan yung local. Ayan yung local guys na ginagamit. So kailangan lang natin siyang haluan ng sensitizer. Ayan, para makabuo tayo ng, so ngayon itong photo hardener ginagamit na natin to kapag tapos na tayo, may naipahid na natin sa seal screen yung ating photo emulsion. Konting photo emulsion lang kasi isang seal screen lang naman. Kaya pwede na yan, no? Yung sensitizer, lalagyan natin. Ang ginagawa kong pang scoop lang nito, pang tansya ng paglalagay nito ay itong ating takip. Kahit konti lang. So yung isa, pwede na yan. Goods. So, hahaluin na lang natin siya guys. Sa dami. So yun, pwede na to guys, yung texture na to. Para sa akin, pwede na tong texture na to sa ating stencil. So yun guys. So ngayon guys, pag ipapahid natin tong ating photo emulsion, kasi manipis lang dapat ang pagkakapahid nito. Kailangan natin munang patayin yung ilaw. Kasi sobrang lakas ng ilaw natin dito, masyadong expose. Ayan, patayin natin yung saglit. At mamaya, papatayin din natin itong sa pang-ilaw natin na nagbibigay ng konting liwanag dito sa ating video. So yun guys. Kailangan punasan nyo rin yung ating seal screen, ano? Kasi baka merong alikabok na naiwan dyan or parang mga dumi-dumi. Nasasama yan dun sa ating photo emulsion. Madadamage yung ating stencil. So yan, para sa akin guys, okay na tong ganitong pahid, no? So patayin na natin yung ilaw guys para papatuyuin na natin siya. So yun guys, kailangan natin ng blower para dun sa ating pagpapatuyo, para mas mabilis mapatuyo natin yung ating seal screen, yung photo emulsion dun sa ating seal screen, ano. Kailangan natin ng blower syempre. So yun guys, cured na siya. Okay na siya. Mapapansin nyo, medyo may mga buo-buo lang siya dito sa may baba. Gawa nung pinatuyo kasi natin siya ay nakatayo. Kaya yung ibang mga photo emulsion ay umagos pa baba, no? Yan. Pero yung gitna ng ating photo o yung ating seal screen ay okay naman.
At syempre dyan natin ilalagay yung design. Kailangan walang damage yung gitna na yan guys, ano. Tatakpan naman natin yung mga gilid niyan mamaya ng tape para dun sa para hindi lumusot yung mga pintura dyan sa mga gilid na yan. Okay? So yun guys, after ng ating paggawa ng ating photo emulsion o ng ating gagawing stencil, napatayo na natin siya. Siyempre, i-expose natin siya dito sa ating exposure box. So yun, hindi ganoon masyadong kataas yung watts ng ating ginawang DIY na exposure box, ano. Ayan. Pero goods na rin naman yung ilaw niyan guys, para magamit na natin or mabutas natin na maigi yung mga detalye ng ating gagawing stencil. So yun guys, mas maganda kasi sa pagpiprint o pag-seal screen printing na ikaw na mismo yung magpo-provide o maggagawa nung mga kagamitan na gagamitin natin sa ating printing business, doon sa ating seal screen printing business, para hindi tayo masyadong gumastos dun sa mga puhunan dahil napakamahal din o medyo may kamahalan. Hindi naman sobrang mahal, medyo may kamahalan lang din yung mga puhunan pag bibili ka ng mga ready-made na mga ganitong mga bagay. Pero mas madali lang naman siyang gawin, affordable naman yung mga materyales na gagamitin natin, kaya tayo na lang yung gumawa guys. May switch yan dito sa gilid, yan. So dito na tayo sa paglalagay ng ating design sa ating DIY na exposure box. So ayun na guys, kapag paglalagay tayo ng design, syempre i-align muna natin yun sa ating seal screen, you know. Kailangan muna natin itong may ayos para pagka in-expose na natin siya dito sa ating exposure box ay naka-align na o nakaayos na dun sa ating seal screen. Naka-mirror dapat ang paglagay. Paano ba ang mirror? Ganyan. Kailangan naka-mirror siya guys. So ilalagay natin. So yun guys, okay na yung ating design. Ayan. So i-expose na natin siya dito sa ating exposure box. Ayan. Okay. At syempre lalagyan natin yan guys ng kulay black na sapin. Ayan guys, hindi ko makita yung ginagamit kong kulay black na pangsapin dito na tela, no? Pero nakakita ako ng kulay itim na short, nilagay ko muna. Pwede na yan guys, basta kahit anong dark na tela o kahit anong kulay itim na tela, pwede natin ilagay yan guys. At syempre, lalagyan natin siya na, papatungan natin siya dito sa ibabaw ng another na ginamit ko ay Sintra board. Kailangan kasi nakadiin siya guys. Papalagyan natin siya ng mabibigat na bagay, ano guys. So yung nakita ko, itong mga pintura na lang na ginagamit natin. Ayan. Mga pintura ni tool ko yan. Yan, iyan na natin. Natin dyan basta mabigat. So ngayon guys, expose ko dyan ay para sa akin
o dun sa nakasanayan ko ng oras ng pag-expose ng aking mga seal screen ay 3 minutes, no? 3 minutes and 30 seconds. So yun guys, orasan natin siya. Yun guys. So yun guys, hindi ko na naipakita sa inyo kung yung, pero umabot naman tayo dun sa halos oras ng curing niya, no, o dun sa exposing time niya. So yun guys, makikita nyo parang may bakat ng mga sulat dyan o ng design. Yun yung logo. Yan. Hindi pa masyado makita guys, no, kasi hindi pa siya nabubutas talaga ng ating spray. Sprayan natin siya guys ng tubig para mabutas siya, no. Ayun, dito nga tayo guys sa pagpapatuyo ng ating stencil. Nahirapan nga tayo magbutas guys, no. So yun nga guys, napansin nyo ba na medyo nahirapan tayong magbutas ng ating stencil kanina. So hindi ko pala masyadong, o hindi ko pala nasabi sa inyo guys na kapag yung ating print dun sa ating transparent na printable transparent plastic, o ano bang tawag doon? Kasi meron tayong printable na transparent na ginagamit dito sa ating mga design. So ito yung tinutukoy ko guys. So hindi ko pala nasabi sa inyo na kailangan ay black na black yung kulay ng ating design. So ito yung pagkakaiba niya guys. So yan. Etong isa, yung surname na nasa taas ay black na black ang kulay niya. Kaysa dito sa surname na nasa baba, yung pangalan na nasa baba, no? Black na black ang kulay niyan guys, kung titignan nyo na maigi yan, no? Yan. Black na black ang kulay nitong Innocentes. Kaya, napansin nyo kanina nung ating ginagawa, binubutas yung ating stencil, ay napakabilis mabutas nitong Innocentes na pangalan. Kaysa dun sa the rest na mga pangalan at dun sa ating welder na pangalan at dun sa ating logo. Kasi nga, yung pagkakaprint nito ay sobrang black. Black na black siya kumpara dito sa ibang design. So the rest okay naman, nabutas naman natin na maayos yung ating stencils, no guys. So patutuyuin na natin siya sa madaling paraan. So i-blower lang din natin siya para matuyo na siya agad.
So guys, lagyan na natin siya ng photo hardener para maging okay na or magamit na natin yung ating seal screen. At maya maya lalagyan din natin ng mga tape yung ating mga gilid. So ito yung ating gagamitin, photo hardener ni Tulco. So gamit lang kayo ng tela o kaya pwede rin yung bulak, pero ang ginagamit ko kasi guys ay tela, no? Kailangan malinis na tela ang gamitin nyo. Ito kasi yung madalas ko talagang ginagamit na tela or basahan para sa paglalagay ng photo hardener. Kahit hindi nyo naman lagyan yung buo guys, yung pinakang paligid lang ng o yung pinakang napapaligiran lang ng ating design. Kaya hindi nyo kailangan buuhin yung paglagay ng photo hardener. So, after nyo malagyan dito sa kabila, lalagyan nyo rin yan sa kabila. Both side din yung paglagay nyo guys. Okay. Itong logo syempre. So meron na tayong stencil. So yun, napansin nyo hindi ko naman masyadong nilagyan ng photo hardener yung lahat ng kabuuan ng ating screen. So kasi yan, itatakpan naman natin ng mga scotch tape yan para hindi lumabas yung mga pintura na nandiyan na ilalagay natin dyan sa ating seal screen, no? Okay? Kailangan din natin yung patuyuin guys, syempre. At masapa yung ating photo hardener, kailangan din natin patuyuin. So mabilis na pagpapatuyo niyan, as usual, ginagamit natin yung blower. So yun guys, tuyo na yung ating stencil. So proceed tayo guys sa paglalagay ng scotch tape sa paligid ng ating screen. So sa paglalagay purpose nito guys ay para hindi nga lumabas o madamage yung ating mga damit na tatatakan dahil butas yung ating screen dito sa gilid. Kaya ang purpose nitong paglalagay natin ng tape, tatakpan natin yan. So, nalagyan na natin yung gilid. Lagyan na natin yung gilid ng ating screen. Maglalagay muna ako dito guys ng flatten ng table flatten natin okay, para maayos yung ating screen. Hindi na natin siya lalagyan guys ng guide dito, no? Yung key guide tsaka yung guide dito sa may dalawang gilid. So yun, dahil konti lang naman yung ating piprintan na damit, gagawin natin dyan ay sisipati na lang natin dahil sa may mga pangalan nga tayong ilalagay at yung logo natin na ilalagay at yung mga pangalan. Siyempre itong sa likod na tatak. Okay? So guys, as you can see, nilagyan natin siya ng takip, no? Para hindi madadamay itong ibang design kapag tayo ay nagtatak na ng itong isang design natin. So ang ginagamit kong pangtakip dito guys is yung backing paper ng
Tayo lang natin. Yan ito. Makailangan natin. Ayan guys, okay na to. So mamaya, ganun din gagawin natin kapag yung pangalan naman ng itatatak natin dito. Lalagyan naman natin to ng takip din. Tatakpan din natin tong ating design ng yung welder na pa name. Then the rest, isa-isahin natin siya tatakpan. So iba-iba kasi yung pangalan yan. Ganun din yung sa logo. Kapag hindi natin gagamitin, tatakpan natin guys. Siguraduhin natin nakasil siya para hindi tumagos yung pintura dun sa damit. Ngayon, may nakita pa ako dito ang butas. Buti na lang. Oh. Napansin ko siya. Okay. So, proceed tayo dun sa pag tatatak natin ng white.